Before I enter the kitchen, I always pray, and I always have to put myself in a happy state, and I always have that cup of MX3. Hi, I'm Martin Del Prado. I'm 59 years old, and I'm a chef. The kitchen is really my happy place, and it gives me a lot of pleasure and joy. When you're cooking, you have to make sure that you are in good health. I always try to eat healthy, a lot of vegetables, and I try to get as much rest as I can. And of course, I exercise. A friend of mine recommended MX3. It helped a lot, the product being antioxidant, and it's all natural. I feel the product helped me boost my immune system. I want to cook for as long as I can, and I think MX3 is going to be part of that journey. So now I can say that I do not worry much anymore. The only time that I worry is if I'm running low on my MX3 stocks. I would compare MX3 to salt and pepper, because no matter what cuisine you're cooking, you will always need salt and pepper. You cannot be without it. MX3. Same, pero iba. Energy! Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Ano ba to? Ang aking mikropono ay lumalaylay. Hindi napapatayo ng Tita Cora mo ang mikropono. Bakit kaya? Ay, magandang umaga, Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli magkakasama tayo sa loob ng isang oras. Minus, Kapitana Sisa muna tayo. Ako po ang inyong Tita Cora at kayo'y nakikinig sa number 106.7 Energy FM, Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Energy! At ito ang programang Baklitas! Woo, woo, woo! Ito ang katangi-tanging programa na tumatalakay sa buhay ng artista dito sa 106.7 Energy FM. Mga paborito nating artista na talagang hinahangaan natin. Minsan ay kinaiinggitan natin. Charis! Hindi ka maiinggit. Kung gusto mong sumikat, gumawa ka ng sarili mong ikakasikat. Hindi yung sumasabay ka sa kasikatan ng iba. Ay! Charis, saan ako nanggagaling? Bakit ganon? Ay, pero anyway, mga panggaha, good morning ulit sa lahat ng ating mga listeners all over Metro and Mega Manila, lalo na ang ating mga nanay o yung mga nanay natin na talagang nalulungkot dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Ayan sa lahat ng ating mga mami out there na nagtataka, bakit tumataas ang mga bilihin? Bakit hindi nagkakasya ang mga budgete, ang mga budget? Naku, nakakaloka. Alam mo kung bakit, Pangga? Ito mapahapyawan ko lang kasi tumaas ngayong February, last February ng 3.4 kumpara sa 2.8 yung inflation dito sa Pilipinas. Actually, kapag sinabing inflation, hindi lang naman dito sa Pilipinas, kundi buong mundo nakararanas ng inflation. Kaya nako, kesa naman magmukmuk ka dyan, mainis, at pag initan yung anak mong nananahimik na ngayon ay natutulog pa. Hay, batugan ka, bumangon ka na dyan. Sabi ng nanay mo, maghunos dili ka, misis. Alam mo kung bakit? Kasi wala kang magagawa dyan. Yan yung mga bagay na hindi natin makokontrol kahit kailan. Kaya, nako, kaysa mainit ang ulo mo araw-araw dahil sa pagtaas sa mga bilihin at hindi mo mapagkasya yung budget na binibigay ni Mister, mas maigi siguro na pagkasyahin mo na lang ang hindi magkasya.
Ay! Kung dati, yung isang itlog, pang isahan lang, di maghati kayo sa itlog. Ay, masarap din minsan na may kahati sa itlog, lalo na kapag sunny side up, diba? Ay, but anyway mga pangga, magandang morning muna sa lahat ng ating mga listeners online, ayan, sa ating mga pangga na ngayon ay nakatutok sa ating Facebook Live. Hindi ko man maisa-isa ang inyong mga pangalan, pero magandang umaga po. Sa lahat ng ating mga team replay na ngayon ay nakikinig at nanonood sa atin via YouTube, mamaya pa. Kaya nga sinabing replay, para hindi ka naman nagtitink ng right beat. Bakit ka naman ganyan? Pag replay, mamaya mo na mapapanood. Hindi mo i-replay yung live. Though may way na yata, 'di ba, na ibabalik mo yung yung video sa Facebook, 'di ba? Pwede mong gawin 'yon. Pero syempre mamaya na sa YouTube, ayan. Magandang morning muna sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. Ayan, sa ating mga OFW yung kababayan, mga pangga na ngayon ay nakatutok sa kanilang mga tahanan all over the world. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Pero kung hinahanap nyo ang ating Kapitana Sisa, wala muna siya ngayong morning kasi kumukuratsa siya. Yes, ang inyong Kapitana Sisa ay may mga ganap ngayong araw na to para sa kabuhayan. Para sa kabuhayan ng nakararami. Ay, pero eto, may chika ako sa'yo mamaya na. Kasi ang chika natin kanina, inflation. Eto, nako. Di ba dito mga nakarang araw, itong si Morissette Amon, may kumakalat na chika. Ang chika na daw di umano, itong si Morissette Amon, hindi daw nasulit. Hindi si Morissette ang sumulit Hindi daw nasulit ng kliyente. Hoy, ng kliyente, nang kumuha kay Morissette bilang isang performer sa isang event. Nakakaloka. May side comment itong si, ano ba pangalan nun? Vic Valderrama ba? Uy, hindi ka mag-iimbento ng apelyido. Hindi siya si Glock na walang apelyido. Si Vic Sevilla, yung isang event director. Ang chika niya sa kanyang Facebook post na talaga namang nabura na ngayon, ewan ko bakit binura ni Direk Vic. Ang chika ni Direk Vic, itong si Morissette Amon daw, waste of time and money daw di umano. Ay, bakit naman ganon? Kasi nga daw, nung kinuha daw itong si Morissette Amon sa isang event, para, syempre, kaysa naman, ano ba yun? Para naman hindi ka naglalaba, Syempre, kinuha siya para kumanta, hindi para maglaba. Anong gagawin ni Morissette Amon? Nagkukula sa event? Pakita mo si Morissette Amon, may dalang palo-palo. So ayun na nga, kinuha si Morissette Amon para mag-perform. Siyempre, alam naman natin pag si Morissette Amon ang nag-perform, belter yan, napakataas ng boses, di ba? Yung kanta na lang niyang ano ba yon? Suko na ako kahit gaano kalaki. Yung ba yon? Ay hindi yon. Paano ba yun? Gusto ko nang bumitaw. Sino ba kumanta nung kinanta ko? Kahit gaano kalaki. Napaghahalataan yung yung edad natin. Pero anyway, yun na nga, yumuyuko ako. Ano ba yan? Ayan. So yun na nga ang chika. Itong si Morissette Amon daw ay kinuha para mag-perform. But unfortunately, sabi ni Direka Vic Sevilla, hindi daw nila nasulit yung ibinayad kay Morissette Amon dahil nga ito daw ay parang tinatamad, matamlay at parang alam mo yon, hindi man lang daw nagpakita ng kahit daw plinastic man lang niya yung sarili niya na may interest siya sa ginagawa niya. Parang wala daw siyang ganon. Nakakaloka. Nang inaasahan daw nitong si Direk Vic Sevilla, yung Morissette Amon na bumibirit, talagang nagwi-whistle ala Mariah Carey, di ba? Ganun daw yung yung kanilang ine-expect. But unfortunately, nang gabi na siya ay, hindi ko nga alam kung gabi ba? Ano ba? Kaysa madaling araw? Hindi, sabi daw gabi.
nung gabi daw na nag-perform daw itong si Morissette Amon, para daw itong matamlay, tinatamad at parang wala daw interest kumanta. Kaya naman, makalipas ang event na yan, ay nag-post sa Facebook itong si Direk Vic Sevilla na talaga namang kinundina. Kinontra, Marcel. Talaga namang kinontra ng mga tagahanga ni Morissette Amon. Pero alam mo, come to think of it. Oy, come to think of it. Come together. Peace tayo. Ay, pero eto may mga comments din doon sa pinost ni Direk Vic Sevilla na parang may eye connect dadat sila ngayon doon sa dating issue ni Morissette. 'Di ba kung matatandaan natin, galit na galit si Tita Annabel Rama dati sa kanya. Sino pa ba yung isang veteranang actress na galit din sa kanya? Yung nanay ni ng isang singer sa GMA na kapanahunan nila Kuya Germs. Nasa That's Entertainment din. Di ba merong issue itong si Morissette Amon dati with Jobert Socaldito na nag-walk out ito sa isang event diyan sa Music Museum. Naalala niyo ba 'yon? Dahil nauungkat na naman yung issue niya na yon na talaga daw may attitude ito. Daw di umano kasi hindi naman natin pa nakasama si Morissette. Ito yung nagbabase lang tayo sa mga nakikita natin online. Na may attitude daw ito pagdating dun sa mga performance. Kasi nga, nangyari na ito dati. Na kapag hindi daw nito bet mag-perform, hindi niya talaga bet, 'di ba? Uy, bayad ka naman doon. Pero 'di ba, ang nakakaloka lang nito, pinabulaanan ito ni Morissette Amon. B. Hindi nagtagal ay pinabulaanan ni Morissette Amon itong paratang ni Direk Vic Sevilla. Naku, Direk. May eye connect dadat ulit ang mga chismosa nating kapitbahay kasi ang sabi doon ni Morissette Amon, hindi niya daw kilala itong si Vic Sevilla. Direk, di ba ikaw yung punong abala dyan? Bakit hindi ka kilala ni Morissette? Kakaloka ka. Pero yun na nga, ang chika nitong si Morissette sa kanyang Instagram account during that time daw na siya ay nagpe-perform, siya'y masama daw ang pakiramdam. Ang katotohanan daw, bago daw mangyari yung event, napaka-informative naman talaga ni Baby Toby for today's video. So ang chika dyan ni Morissette Amon, ilang araw na daw siya na bedridden. Bakit ako nagbibisaya? Ang tawag ko sa'yo, DJ Baby Toby. So yun nga, bedridden daw siya ng mga ilang araw at talaga namang napakasama daw ng kanyang pakiramdam. Sa katotohanan daw, bet nga daw niya sanang cancelin yan, pero sa ngalan ng professionalismo, itinuloy niya yung pagpe-perform dyan sa nasabing event. May eye connect dadat ang mga chismosa. Kaya pala parang tinatamad. Kasi nga naman, masama ang pakiramdam. Pero eto ang chika ng mga basher. Ang chika ng mga basher, kung masama ang pakiramdam mo, ano naman pakialam ng mga taong umaasa doon sa trabahong inaasahan nila mula sa'yo? Yan ang chika ng mga ng mga basher. Wala na daw silang pakialam kung masamang pakiramdam mo, bumirit ka dahil yun ang inaasahan nila sa'yo. Pero tao din kasi tayo. Ako panggaha bilang ako ay tao, pero mukha mang hindi. Mukha mang hindi tao, pero tao po ako. Ang opinion ko lang dyan, si Morissette Amon, performer, yes, pero tao pa rin po siya. Siyempre, pag masamang pakiramdam mo, hindi mo naman, gustuhin nyo ba na pumuyok-puyok si Morissette Amon o humalak-halak dyan sa sa event na yan? Di ba, siyempre, magva-viral naman siya, mapapahiya siya, di ba? Kaya siguro, mas minarapat na niya na yung mga mellow-mellow lang. Ano bang kinanta niya? Wala kasing video. Parang wala naman ako nakikitang kumakalat na video. Baka naman ang kinanta niya ay Through the Fire. Through the Fire or Through the Cuff? Bakit ganon? Pero ang chika naman, sabi ni Morissette, that night daw na siya ay nag-perform daw doon, kakatake lang daw niya ng steroids para doon sa kanyang nararamdaman. Ngayon napaka-unfortunate na mga pangyayari sa ating kalusugan, mga pangga, di ba?
siguro mas maganda kapag ganyan, mag-usap na lang, di ba? Alam mo, hindi nalalayo ito sa nauso na yung mga ganyan, yung mga pag may event, pag may komento, ipopost sa social media. Naku, sa tingin ba natin, minsan masisiraan natin yung artista? Naku, hindi. Baka tumaas pa ang premium niyan kasi syempre, publicity pa rin yan, di ba? Kahit pa sabihin mo, ipopost kita para wala nang kumuha sa'yo. Makikurious yung ibang nag-i-event kung gano'n kaya mag-perform talaga si Morissette Amon. Siyempre susubukan nila, itatry nila kung gano'n ba talaga si Morissette Amon. Paano kung nag-perform siya, talagang birit, talagang nag-whistle siya ng bonggang-bongga, di napabulaanan yung post nyo sa social media. Siguro maganda rin sa mga ganitong pagkakataon na magsalubong sa gitna. Alang naman sa dulo sila magsalubong. Magsalubong sa gitna, mag-usap, di ba? Pero yun nga, sinabi ni Morissette Amon na hindi naman daw niya kilala itong si Direk Vic Sevilla. So paano yun, Direk? Nandun ka po ba talaga sa event? Siyempre bukas po ang aming programa para sa iyong pahayag, Direk. Kasi direct sa sinabi ni Morissette Amon, parang pinasinungalingan niya ng very, very light ang sinabi mo at pinost mo. Ikaw pa naman itong nagbura ng post mo, direct, di ba? So, sa'yo, direct, pwede ka magbigay ng iyong pahayag dito sa aming programa. At sa kampo naman nitong si Morissette Amon, welcome din ang iyong panig, ang iyong mga hanash. Oy, hanash! Ang iyong birit, kung gusto mo man dito mag-promote ng iyong mga album, charing. Pwede naman. Welcome ka naman dito, Morissette, 'di ba? Lahat welcome dito para itong restaurant. Lahat pwedeng pumasok. 'Di ba? Ay, nakakaloka. Malapit na naman natin makalahati ang ating isang oras sa pagsasama. Kaya siguro muna ako. Magpa-dance muna ako dito, di ba? Magpa-music muna tayo. Handugan ko muna kayo ng mga music na talaga namang ikaka-indak ninyo, ikakatuwa ninyo. Kasi nga naman, syempre, kailangan ko din mag-commercial break, di ba? Pero sa aking pagbabalik may chika tayo. Medyo nakakalungkot yung chika natin. Pero sisikapin nating itawid sa masayang pamamaraan. Naku, na hindi ko alam kung papaano. Dahil hindi ko talaga alam. Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito pa ang programang Baklitas. Woo, woo, woo! At kayo nakikinig at patuloy na makikinig sa number 106.7 Energy FM Panga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo.